kwentuhan at usapang basketball. Tara dito sa Pinoy Top Score. Nagbabalik na ang PBA at nakapaghanda na ang mga koponan para palakasin ang kanilang kampanya. Ilan pa rin sa inaasahang contender para maging champion ng Philippine Cup ay ang powerhouse team ng San Miguel, Talk and Text, Meralco at Ginebra. Hindi rin naman magpapatalo ng basta-basta ang ilan sa mga independent team. Pero isa sa nakikita kong dark horse ngayong conference ay ang Rain or Shine Elasto Painters. Bakit? Tara, pag-usapan natin. Tama ka eh! Tao mo dapat! Sa nakaraang PBA 49 season ay pinatunayan ng mga bata ni Coach Yeng Guiao na isa ang Elasto Painters sa dapat pagandaan ng mga kalaban. Sa katunayan ay umabot sila ng semis sa 4 na magkakasunod na conference. Pero bigong tumagos papunta ng PBA Finals dahil lagi nilang nakakatapat ang malakas na team na Talk and Text at hindi pa naging maayos ang kalusugan ni Big Bo Belga. Sa patuloy na pag-usbong ng galing ni Adrian Nocum at Jonard Clarito ay inaasahang sila pa rin ang mangunguna sa tikas ng opensa para sa Rain or Shine. Ayon din kay Coach Yeng ay unti-unti nang nakaka-recover si Luis Villegas na almost 2 years na nilang hinihintay maglaro. Pero posibleng sa kalagitnaan pa ng elimination round ng conference na ito makabalik. Subalit mayroon na mga rest back si Coach Yeng Guiao dahil mula sa tinamong hand fracture ni Felix Limeti ay babalik na ito para tulungan ang koponan. Kamakailan ay nakuha din nila ang former scoring champion ng PBA noong 2018 at Rookie of the Year noong 2015 na si Stanley Pringle, isang explosive guard na kayang pumutok sa laro na may mataas na basketball IQ, championship experience at malaki ang maituturo sa mga bagito ng Rain or Shine bilang isang veterano. Kaya't kumpiyansa si Coach Yeng Guiao na maganda ang tinatahak ng koponan, lalo na sa paparating na Philippine Cup sa 50th season ng PBA. Ang ilan sa kanilang mga rookies ay binigyan naman ng tender offer, pero hindi pa ito makakapaglaro dahil kailangan pa nilang tapusin ang kanilang mga commitment sa mga liga na kanilang nilalaroan. Matibay na ang lineup ng Rain or Shine na mayroon pa mga batang tirador sa katauhan ni Gian Mamuyak at Andre Karakot. Maaasahang big man gaya ni Kit Datu at Santi Santillan na kahit tinamaan ng MCL tier na nakuha niya sa tune-up game laban sa Meralco Bolts ay ine-expect pa rin makabalik within 2 to 3 games ayon kay Coach Yeng Guiao. 2016 PBA Commissioner's Cup pa nang huling magkampiyon ang Rain or Shine at sa panahong ito ay sila Jeff Chan, JR Kinyahan at Polly na hinirang na finals MVP pa ang katubang manalo ni Gabe Norwood at Bo Belga. 2016 to 2017 season ay pumirma si Coach Yeng Guiao sa NLEX Road Warriors at ang kanyang assistant coach na si Kaloy Garcia na ang nagtimon sa Elasto Painters. Ilang araw lang ang lumipas ay na-trade si Polly papunta ng Star Hotshot na ngayon ay Magnolia, kapalit ni James Yap, at ipinamigay din ng Rain or Shine si JR Kinyahan sa Global Port para makuha si Jay Washington, pero walang magandang resulta ang nangyari. Pinalitan ni Chris Gabina si Kaloy Garcia bilang head coach ng Rain or Shine, subalit talagang hindi mahiyang ang Elasto Painters sa mga ipinapalit na bago. Hanggang noong September 2022 ay muling bumalik si Coach Yeng Guiao sa Elasto Painters at dito na unti-unting bumalik ang sigla ng koponan. Kilala ang Rain or Shine at si Coach Yeng Guiao na pisikal maglaro at walang inuurungan. Kaya sa pagkakadagdag sa lineup ni Stanley Pringle at pagbabalik ng mga injured players ay mukhang handa na talaga ang Elasto Pogi para muling maghari sa pambansang liga. At yan ang dapat nating abangan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang Pinoy Top Score.